Ang katubigan ay isang napakahalagang aspeto ng ating kalikasan. Ito ay nagbibigay hanap buhay sa libo-libong mga mangingisda, nagbibigay ng pagkain sa milyon-milyong mga Pilipino, at nagsisilbing tulay sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Ang pangangalaga at pamamahala ng ating mga katubigan ay isang napakahalagang tungkulin na ginagampanan ng BFAR. Sa pamamagitan ng iba't ibang mga programa at proyekto, sinisiguro ng BFAR na ang ating mga katubigan at pangisdaan ay mayroong maliwanag at magandang kinabukasan. Nitong July 1 taong 2024, pinagdiwang ng BFAR ang ika-77 anibersaryo ng kawanihan na mayroong tema na Boost, Fulfill, Achieve, Rise. Over nearly 8 decades, the DA-BFAR has been at the forefront of providing quality service aimed at achieving food security, enhancing marine resource sustainability, and improving the lives of our dear fisher folks. For the past years, we have implemented initiatives that significantly increase fisheries and aquaculture production and uplift the livelihood of our small-scale fisher folk and many industry stakeholders of the fishery sector. We are now halfway through the fiscal year, and we have accomplished a considerable number of projects and activities that demonstrate our dedication and commitment to advancing our fishery sector. Achieving milestones is a testament to our relentless pursuit of excellence. Our achievements are not merely numbers on a report. They represent real, tangible improvements in the lives of our fisher folk and the overall health of our marine ecosystems. As DA Secretary, I'm immensely proud of everything that the esteemed men and women of BFAR have accomplished throughout the years. From providing essential services to the Filipino fisher folk to ensuring a sustainable future for our fishery and aquatic resources amid the daunting challenges, BFAR has always been steadfast and true to its mandate. I recognize your unwavering support of the department's priority goals, ensuring food security for every Filipino family, and contribute significantly to the growth of the economy. Ngayong taon, nagkaroon ng iba't ibang mga aktibidad upang ipagdiwang ang anibersaryo ng BFAR. Nagkaroon ng isang mini institutional expo kung saan ibinida ang iba't ibang mga programa at proyekto ng kawanihan. Kinilala din ang mga empleyado ng BFAR na naglagak ng kanilang oras at panahon upang pagsilbihan ang ating mga bayaning mga mangingisda. Kinilala din ang mga departamento na nagbigay ng mahusay na serbisyo sa pamamagitan ng pagsunod ng 5S. Bukod dito, nagkaroon din ng Sports Fest kung saan ang mga kawani ay lumahok upang ipakita ang kanilang mga galing sa iba't ibang mga palaro. Nagkaroon din ng pagkakataon ng ating mga kawani na ipakita ang kanilang natatanging talento at pagkamalikhain sa festival costume at dance festival. At bilang pagpapatuloy ng selebrasyon ng ika-70 anibersaryo ng BFAR, nagkaroon ng launching ceremony ng 62-footer fishing boats sa Cebu bilang parte ng Capacitating Municipal Small-Scale Fisherfolk Program. Ito ang unang pagkakataon kung saan mamamahagi ang DA-BFAR ng ganitong uri ng mga sasakyang pandagat sa ganitong dami. Patunay sa kapasiyahan ng BFAR na mapalakas ang sektor ng pangisdaan. For so many years, the government that constantly yearned for a municipal fishing sector
also referred to as sustenance fisheries, where the fisher folk would maximize their fishing effort at time, capable of taking home surplus income and abundant fish catch. That is so much more than just enough to feed their families. Our coastal and marine resources within the municipal waters are abundant and teeming with potential, just waiting to be tapped. Now, if we could upgrade our municipal fisher folk boats and gears and capacitate them to fish more efficiently and sustainably, just imagine how instrumental this would be, not only in attaining our national food security goals, but most importantly, in spurring economic growth among fisher folk in the valuable sector. Sa ilalim ng Capacitating Municipal Small-Scale Fisherfolk Program na inilunsad noong taong 2022, layunin nitong mapabuti ang fishing capacity at efficiency ng ating mga municipal at small-scale fisherfolks upang kanilang mayangat ang antas ng kanilang pamumuhay. Inaasahan din na sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas malaking bangka, mas mapapataas ang produksyon ng mga tuna at small pelagic species na makakatulong upang mas makinabang ang ating mga munisipal na mangingisda sa yaman ng kanilang mga karagatan. At ang panghuli ay upang mapalakas ang kakayanan ng ating mga mangingisda sa pagiging organisa sa kanilang operasyon at pamamahala ng mga fisheries associations at cooperatives. Ngayong taon, ang BFAR ay namahagi ng 15 na 62-footer fishing boats at iba pang mga kagamitan sa pangingisda sa mga napiling mga Fisherfolk Association beneficiaries mula sa iba't ibang parte ng ating bansa kung saan daan-daang mga mangingisda ang makikinabang. Part of the DA's Capacitating Municipal and Small-Scale Fisherfolk Program, the provision of bigger and upgraded fishing boats like the 62-footers aim to enhance efficiency, productivity, safety for local fisher folks. The 62-footer fishing boats will allow them to venture into deeper waters, access more abundant and farther fishing grounds, and increase their catch, therefore boosting their income and contributing to the nation's food security and economic growth. This initiative is an embodiment of our commitment to sustainable development of the fisheries sector. Beyond providing modern equipment, we are fostering a culture of responsibility and stewardship among our fisher folk. The provision of 62-footer FRP, handline and bagnet fishing boats are aimed at capacitating small-scale fisher folks at the municipal fishing water towards an improved fish catch, as well as enabling them to significantly contribute to the production of tuna and small pelagics like sardines to enhance fish supply and food security nationwide. Ang programang ito ay nagsisilbing interbensyon ng pamahalaan upang masiguro ang sustainabling pamamahala ng ating mga karagatan, mabawasan ang antas ng kahirapan sa mga mangingisda, at upang makapagbigay ng karagdagang mapagkakakitaan ang ating mga mangingisda. Ang mga nasabing barko ay makakatulong na maiangat ang produksyon ng isda. Ang mga 21-meter ringnet fish boats ay inaasahang makakapag-ambag ng 200 toneladang isda kada taon. Ang mga 62-footer bagnet fishing boats naman ay inaasahang makakapag-ambag ng 100 toneladang isda kada taon. At ang mga 62-footer handline fishing boats naman ay inaasahang makakapag-ambag ng 40 toneladang isda kada taon. Inaasahan natin na sa pamamagitan ng pagsulong natin ng modernisasyon
ay makakatulong tayo para mas tumaas ang antas ng kabuhayan ng ating mga mangingisda dahil mas uunlad ang kanilang huli, mas marami silang maiuwi sa kanilang pamilya at sa huli ang makikinabang nito ay ang ating ekonomiya. Kapag nag-improve ang ating fishers production, mangangahulugan ito ng pag-unlad ng ating industriya. Kami po ay nagpapasalamat dahil sa pagdiriwang namin ng anibersaryo ay nakasama namin ang mismong mga tao na siyang kabalikan talaga ng pamahalaan sa pagsulong ng ating kaunlaran sa industriya ng pangisdaan. Sa aming mga kapwa mangingisda na nakatanggap nito, pagbutihin po natin, alagaan natin ang unit na ibinigay, na ipinagkatiwala sa atin ng National BIFAR, ng BIFAR Central Office, dahil isang napakalaking tulong po ito. Hindi lang ito para sa atin, kundi may pamamana natin sa susunod na salinlahi dahil ang fiberglass boat ay tumatagal ng ilang taon. Ang pagpapabuti ng mga kagamitan at pagpapataas ng kakayanan ng ating mga mangingisda ay isa lamang sa mga programa ng BIFAR na naglalayong mapalakas ang industriya ng pangisdaan at mapangalagaan at mapagyaman ang ating mga karagatan. Sa pamamagitan ng matibay na pagbabalikatan sa pagitan ng pamahalaan at ng ating mga bayaning mangingisda, masisiguro natin ang kinabukasan ng ating bayan. Isang bayang mayroong masaganang mangingisda at mayroong mayaman na katubigan.